Marami ho sa atin niligtas na ng Panginoon, pinalaya na sa kasalanan, pero hanggang ngayon sinusubukan nyo pa rin patunayan ang sarili nyo para matanggap kayo ng Diyos. Nakakapagod ho yun. Kailangan nating maintindihan na ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay perpekto at wala tayong pwedeng magawa para mabawasan ang pagmamahal niya sa atin o madagdagan. Welcome home to CCF. And by the way, for those of you na kaka-attend pa lang po sa ating service, ngayon po, meron po tayong tinatakil na series. Ang pamagat po is No Other Gospel, na kung saan pinag-aaralan po natin yung Book of Galatians. And I encourage, especially for those who are new in faith, kung bago pa lang po kayo sa pananampalataya, maganda po, subukan nyo po itong basahin at aralin. Bakit ho kamo? The controlling purpose of the gospel, of this book rather, is that yung gospel message ho, dinadagdagan ho ng ibang turo ng mga false teachers. In such a way na si Apostol Pablo nakarating sa kanya yung balita at nabagabag siya, kaya niya po ito isinulat para po ma-realign yung mga Kristiyano po doon po sa Galacia at maibalik sa tamang mensahe ng gospel. Kaya ho makikita ho natin sa mga nagdaang pag-aaral, kung nabasa nyo na ho yung chapter 1, sabi doon, masyado hong matindi at mabibigat yung mga binanggit ni Apostol Pablo. Kasi pagkarating pa lang ng chapter 1, sinabi niya doon na kahit mismong kami na mga apostol o yung mga anghel ang magbigay ng ibang klaseng gospel message, he is to be accursed. Sumpain yon. Dahil po hindi tama yung ganon. Pagkarating ng chapter 2, makikita nyo, si Paul, he was trying to defend not just the gospel, but even his apostleship. Dahil po itong mga false teachers, marami ho silang tinuturong maling katuruan sa mga kapatid natin sa Panginoon sa Galacia. Kahit si Paul, nagiging inaatake na rin. So pagdating ng chapter 3, actually ho, hanggang chapter 5 ng verse 1, magkarugtong ho yan. Pero makikita natin sa chapter 3, ang focus ho doon is the gospel that does not contradict the law. No? And sa pang-apat, kung ano po yung pag-uusapan natin ngayong hapon, makikita ho natin na the gospel makes us children of God. So maaari ho ba tayong yumuko ulit, pumikit, at tayo ho ay mananalangin. Panginoong Hesus, maraming salamat ho sa pagkakataong ito na kami po ay nagtipon-tipon para mapag-aralan ng inyong salita. Panginoon, kami po ay umaamin at nangungumpisal na kahit gaano kami katalino, kung hindi ka po kikilos at mangungusap, hindi po namin maintindihan ang inyong salita. So hinihiling po namin, Banal na Espiritu, ang inyong pagkilos. Gamitin niyo po kung ano po yung mga naihanda ko para sa hapon na ito. At kung meron man ako mamimiss out, Panginoon, Banal na Espiritu, hayaan niyo pong marinig ko kayo para sa ganun masabi ko ang mga bagay na gusto niyo pong iparating sa aming lahat. Protektahan niyo po kami sa gawa ng kaaway. At bilang isang spiritual family, allow us, Lord, to enjoy this time as we study your word. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Pwede bang papurihan natin ang Panginoon? So sa Galatians chapter 4, this is our title. The gospel sets us free. Sabihin po natin ulit. The gospel sets us free. Now, kailangan muna nating maintindihan, ano ba yung tunay na kalayaan? Kasi lahat tayo gusto natin nun eh. Pero ano ba yung dapat at totoong kalayaan? Ang sabi dito sa pinag-uusapan natin, sabi dito, genuine freedom is not the ability to do what you want. It is the ability to live the life God has for us. Nung nilikha ho tayo ng Panginoon sa yung history ng humanity, malinaw ho yun na tayo ay namumuhay sa perpektong mundo bago pumasok yung kasalanan. At sa disenyo ng Diyos, meron pong tunay na kalayaan. Yun nga lang, dahil sa kasalanan, na-distort ho yun at na-corrupt. At ngayon, even sa pananaw natin patungkol sa kalayaan, iba ho. Ang iniisip natin sa kalayaan, tayo dapat ang Diyos ng buhay natin. Tayo dapat ang masusunod sa mga bagay na gusto natin mangyari. Pero ang tunay na kalayaan, sinasabi ho dito, ay yung abilidad na magampanan natin yung buhay na gusto sa atin ng ating Panginoon. So ngayon, if gospel set us free, saan tayo pinalaya ng gospel ni Kristo?
Meron po tatlong bagay tayong maaring madiskubre dito po sa pag-uusapan ho natin. The first is yung freedom from performance. The second is freedom from pseudo or yung fake teachers. And last is the freedom to partake of His promises. So let's dive in. Sabi ho dun sa una, freedom from performance. So kung may Bible po kayo, buksan na po natin sa Galatians chapter 4. Simulan ho natin sa verse 1. Uulitin ko ho, no? Kailangan nating maunawaan na ito hong verse 1, connected ho to sa Galatians chapter 3. Pinag-uusapan po nila hanggang chapter 5 verse 1 na paano ba talaga ang isang tao magiging anak ng Diyos. Now, pagkarating ng verse 1, sinabi na Apostol Pablo kasi gusto niyang ipaalala, i-explain ng maigi ano ba talagang ibig sabihin at bakit illogical na magdadagdag ka ng gawa kay Kristo para maligtas ka. So nagbigay siya ng isang common practice nung panahon nila. Ano po yung common practice na yan? Sabi niya ngayon dito, "Now I say, as long as the heir is a child, he does not differ at all from the slave, although he is the owner of everything. But he is under guardians and managers until the date set by the father." Yung word ho na child dyan sa original na lingwahe, ang ibig sabihin po niyan yung infant, bata ho na hindi pa nakakapagsalita, hindi pa kumikilos. At ang sinasabi ng Apostol Pablo, gaya ng custom natin at practice sa panahon natin. Kahit ikaw pa ang tagapagmana ng buong Pasig, halimbawa lang. Pero kung bata ka pa, positionally speaking, kapantay mo halos yung alipin sa loob ng tahanan. Paano mo nasabi yon? Bakit daw? Kasi yung bata, dahil hindi niya pa kayang magsalita, hindi niya pa kayang pahalagahan yung mga bagay na maipapamana sa kanya, wala siyang ibang magagawa kundi sumunod sa mga tutors, sa mga guardians, sa mga managers. Yun yung maging guide nila hanggang dumating yung takdang panahon ng tatay para maipamana na sa kanya yung mana niya. Nasusundan ho ba natin? So pagkarating ng verse 3, dito na ngayon niya in-explain. Kaya niya sinabi na, "So also we, while we were children, were held in bondage under the elemental things of this world." Kaya nung panahon na wala pa tayo kay Kristo, gaya nung bata pa tayo, na hindi pa natin alam ang nangyayari, hindi pa natin naiintindihan. Wala tayong ibang nakakasakop sa atin, kundi ang batas o ang tradisyon na sinusubukan nating gawin, sinusubukan nating habulin, sinusubukan nating sundan, pero hindi tayo masatisfy. Nasusundan po natin. Kaya pagkarating ng verse 4, sabi niya doon, "But then, when the fullness of the time came, God sent forth His Son." Ang sinasabi ng Apostol Pablo dito, kaya nung dumating yung due time, yung inaantay ng mga tao sa Old Testament, yung pagdating ni Kristo, ano po yon? Sabi niya doon, God sent forth His Son. Ipinadala niya ang anak. Na bakit ho importante ito at kailangan natin tumigil dito sandali? Alam nyo, ang kaligtasan na walang Kristo, hindi po tunay na kaligtasan. Kailangan ho natin maintindihan, sobrang yaman ho ng verse 4 na passage. Dito, ipinapakita at pinapaintindi ulit ni Apostol Pablo sa mga tiga-Galacia na si Kristo, He coexists eternally with God the Father. Hindi lang siya nilikha. Diyos si Kristo. Pero ipinanganak siya ng babae according to the prophecy at doon nagsimula yung pagiging tao ni Kristo. Pero hindi nawala yung pagiging Diyos niya. Nasusundan ba natin? At paano niya tayo niligtas? Sabi doon, born under the law. Ibig sabihin, yung ating tagapagligtas na si Kristo Jesus, namuhay in the custom of the law, yet He lived a sinless and perfect life. Para saan daw po? Sa layunin na tayo ay mabili. Can everybody say the word redeem? To those who were under the law. Alam niyo yung Greek language ng redeem, ang ibig sabihin lang, bought particularly in the slave market. Marami yung magagalit dito online, pero this is the reality. Ang buhay na walang Kristo, walang halaga. Malungkot,
mabigat, nakakulong, walang kalayaan. Alipin ng kasalanan, alipin ng kaaway, alipin ng mundo. Pero dahil sa kabutihan ng Diyos, na siya ang gumawa ng paano ba ang paraan para maligtas tayo, itinubos tayo ng Diyos. Para daw ano mangyari sa atin? Dating kaaway na ngayon tinanggap at inampon na tunay na anak. And sa pag-aampon ho, hindi po yung inampon ang nagpa-process ng papel kahit sa panahon natin. Kasi sinasabi ng Apostol Pablo dito, kaya illogical yung magdagdag ka ng good works plus Jesus for salvation, kasi ang salvation ay trabaho ng Diyos at nagmula sa Diyos. Initiated by God, worked by God, kaya nga siya grace dahil tinanggap natin to ng libre. Wala ho tayong ambag sa ating kaligtasan, nanampalataya lang ho tayo. At dahil ho sa pananampalataya na yon, hindi lang tayo nakaranas ng kapatawaran. Kaya sabi ni Apostol Pablo, bakit ba kayo bumabalik sa dating gawi? Ang ganda ng kaligtasan dahil hindi ka lang pinatawad, inampon ka pa bilang isang anak, and because you are His Son, God has sent for the Spirit of His Son into our hearts, crying, Abba, Father. And the word Spirit of His Son, yes, it's the Holy Spirit, but there's something more in that passage. Ang sinasabi ho dyan ni Apostol Pablo, yung pagkakaampon sa atin ng ating Diyos Ama. Kalakip nun yung Spirito na meron si Kristo, yung banal na Spirito. Na kung gaano kalapit ang anak sa Ama, ganun na rin tayo ngayon. Kaya nga, bilang anak ng Diyos, para kay Apostol Pablo, bakit ka pa bumabalik? Bakit mo gusto maging alipin? Sa verse 7, therefore you are no longer a slave but a son, and if a son, then an heir through God. So pagpatuloy niya, sabi niya dito, balik siya ulit. However, at that time, subalit, nung panahon na yon, na hindi mo pa kilala ang Diyos, natural na alipin ka ng mga Diyos-Diyosan, no akala mong Diyos pero hindi talaga Diyos. And that is true. Kaya pinagpatuloy niya ho yung passage, ang sabi niya doon, but now, that you have come to know God, or rather to be known by God. Ang galing niya, Apostol Pablo dito. Gusto ko lang tutukan natin sa saglit. Sinabi niya doon na ngayon, nakilala mo na ang Diyos. Pero mas magandang sabihin natin, nakilala ka ng Diyos. Kasi baka yung mga tiga-Galatia mapunta na naman sa good works, na dapat ako ang may kakilala. Hindi. Ngayon, nakilala ka na ng Diyos. The question now of the Apostle Paul is that, how is it that you turn back again to the weak and worthless elemental things to which you desire to be enslaved all over again? Kaya sabi ng Apostol Pablo, bakit yung gustong bumalik? Bakit niyo gustong i-observe ulit yung mga araw, yung mga panahon? Bakit yung gustong gawin itong mga tradisyon na to? Ano bang maiaambag neto sa buhay natin? And alam nyo, sa dulo, makikita natin, apart from Christ, kahit na anong gawin natin, it's meaningless. Kaya nga sabi ni Paul, I fear for you that perhaps I have labored over you in vain. And actually, yung struggle po na pabalik-balik tayo sa tradisyon. Padagdag ng padagdag palagi dun sa kaligtasan na Kristo lang, pero gawin mo to. Ano po yan mananatili yan habang buhay tayo. Lalo na kung nakasanayan mo yan ng matagal na panahon. Sa tulong lang ng banal na Espiritu, kaya natin yan mapagtagumpayan. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, praise the Lord. Kailangan bumalik kayo. Ano nangyari sa inyo? Bakit ganon? Alam niyo naman kung ano yung mahalaga sa hindi. Alam niyo naman na yung gospel natin, it's worth more. Na iyan ang pinaka-importante. Lahat tayo dito, meron tayong tinatawag na, again, rational, logical reasoning. Yun ho yung sinasabi dito na Apostol Pablo. Ang ganda ng message ng Ebanghelyo.
Ang ganda ng kalayaan na meron tayo kay Kristo. Bakit nyo pinipilit dagdagan? Kompleto na nga. Kaya nga sa atin lahat, mga kapatid sa Panginoon, pinalaya tayo ng Diyos. Ang tanong ko ngayon sa ating lahat, ano po ba yung idinadagdag pa natin? Ano po ba yung isinasama pa natin? Kung umattend na kayo sa service na to, wag na kayong umattend sa ibang church mamaya. Kompleto ho yung ginawa ni Kristo eh. Nasusundan ho ba natin? Huwag mong pagurin yung sarili mo. Kung ikaw nagpipray ka ng 3 a.m. at hindi ka nakapag-pray kanina ng 3 a.m., okay lang yun. Sabihin niyo po sa katabi niyo, chill. Relax. Mahal ka ng Diyos eh. At hindi ko sinasabing huwag natin gawin yung paglingkod at pananalangin at pag-attend. Pero ang sinasabi ko, dapat malinaw na hindi mo yun ginagawa para makadagdag sa kaligtasan mo dahil ligtas ka na. Dahil sapat ang binayaran ni Kristo sa krus para sa ating mga kasalanan. Sabihin niyo po ulit sa katabi niyo, the gospel sets us free. Saan pa daw next? Freedom also from false teachers. Tingnan niyo ho ang sabi ng Apostol Pablo, kakaiba ho dito yung pagkakasulat niya. Sabi niya kasi, now I beg of you, brethren. Baka sa Tagalog, dahil ito na lang yung way ng pag-connect niya, nakikiusap ako at nagmamakaawa sa inyo. Become as I am, for I also have become as you are. You have done me no wrong. Alam niyo ho, pagka mga ganitong short statement lang, medyo kailangan mo magbasa ng maraming commentaries para maintindihan. Ano bang ibig sabihin dito ni Apostol Pablo? Bakit siya biglang tumalon sa ganong lingwahe na biglang pagkaka-explain niya nung logic behind the gospel na hindi na kailangan dagdagan, bigla niyang sinundot yung, kaya kayo, gayahin niyo ko at paano ko kayo ginaya. Na ang sinasabi ng Apostol Pablo dito, makinig kayo sa akin. Kasi kung pag-uusapan lang natin yung Judaismo o yung Judaism, alam na alam ko yan eh. At yung example na sinasabi ko sa inyo, kinalakihan ko yan, tradisyon ko yan, at iniwan ko ngayon yan. At gayahin niyo ko na ako mismo, iniwan ko yan nung pinalaya ako ng Diyos sa tradisyon at batas. Nung nakuha ko yung kaligtasan na kay Kristo Jesus. At ang sinabi niya doon, for I also have become as you are. Anong ibig sabihin niya doon? Na nung naparoon siya sa mga tiga-Galatia, just like what he said in 1 Corinthians 19, he became Greeks to the Greeks so that he might save some. Anong implication nun sa atin, Pastor? Na kung pinalaya na tayo. Kaya importante na huwag tayong basta-basta nakikinig sa katuruan ng ibang tao. Especially yung maling katuruan. Kasi pag nadagdagan yung gospel, it's either mapupunta ka sa sobrang luwag o sa sobrang higpit. Ang sinasabi dito ng Apostol Pablo, kahit siya sa Bible, makikita ninyo, may mga ina-attendan pa rin siya mga activities. And it's because of tradition. It's not because for salvation anymore. It's more on to connect. Kaya nga sa atin, mga kapatid sa Panginoon, nakakalungkot pagka namumuhay tayo nung parang nakakulong ulit. Pinalaya na tayo ng Diyos. Sabihin niyo po sa katabi niyo, pinalaya ka na ng Diyos. And dito mo makikita ang pinagkaiba ng false teacher sa tamang teacher. Because dito makikita natin, sabi ng Apostol Pablo, kahit inaaway na siya, ang assurance siya sa mga taga-Galatia, you have done me no wrong. Kahit na anong sabihin niyo sa akin, mahal ko pa rin kayo. Doon mo minsan makikita kung pagka huwad na manunuro, mangangaral, pagka hindi ka sumunod doon, ika-cancel ka eh. Mga false preachers and teachers, puro hingi yun. Mamanipulahin ka, gagatasan ka. Pero siya sabi ng Apostol Pablo, mahal ko pa rin kayo. At ang ginawa niya, nagbalik tanaw sa mga core memories. Sabi niya doon, but you know that it was because of the bodily illness that I preached the gospel to you the first time. Naalala niyo ba yon, tol? Pumunta ako sa Galatia, nagpipreach ako, may sakit ako. And remember, during their time, animistic yung worldview nila.
Ibig sabihin, pag may sakit yung isang tao, pwedeng sinumpayan. And that's why, ang sinasabi ng Apostol Pablo, it was a trial for you. Nung nagpipreach ako na may sakit, pwede nyo akong i-reject. But because of this experience, nakita ko sa inyo na you did not despise or loathe, but you received me at tinanggap niyo pa ako as an angel of God, as Christ Jesus Himself. Na pinapaalala ni Apostol Pablo, naalala niyo pa ba yun? Happy moments natin. Ibang klase yung pagtanggap niyo sa akin. Kaya nga ang tanong ngayon ni Paul, where then is that sense of blessing you had? Nasaan na yung joy of fellowship na meron tayo dati? Paano nangyaring nawala bigla yun? Nasa sobrang pagmamahal niyo sa akin, kaya kong sabihin ngayon na kung posible nga lang, tingnan niyo yung hyperbole dito, you would have plucked out your eyes and given them to me. Na sa sobrang pagmamahal nyo sa akin, kaya nyong isakripisyo yung sarili ninyong mata. So ngayon, dahil ba nagsasabi ako ng katotohanan, kaaway nyo na ako? In other words, ang sinasabi lang ni Pablo dito sa mga taga-Galatia, dahil ba kinokorek ko kayo ng may pagmamahal? Kaya sinasabi na Apostol Pablo, ginagawa ko to dahil sa pagmamahal ko sa inyo. Alam nyo yung mga false teachers, sinasabi, they eagerly seek you, not commendably, but they wish to shut you out so that you will seek them. Inililigaw kayo ng mga nagtuturo na yan, hindi naman talaga para sa ikabubuti nyo, kundi para sa kanila. Kaya nga ang adhikain ko, ang pangarap ko sa inyo, it is good always to be eagerly sought in a commendable manner and not only when I am present with you. Dito mo makikita pag na-e-inject na ng maling katuruan yung ebanghelyo na naintindihan at tinanggap mo, makikita mo magbabago yung tono mo sa buhay. Nagbabago yung passion mo at hinahabol mo sa buhay. At sinasabi na Apostol Pablo, teka lang, okay maging motivated and maging zeal. Maging zealous. Pero dapat sa tamang pamamaraan. Look at this. Verse 19. Sabi na Apostol Pablo, my children. Pwede ba nang sabihin po natin yan? 1, 2, 3, go. My children. And si Paul, with the limited capacity sa pagsulat, para lang maramdaman nilang, hindi ako galit sa iyo at mahal ko pa rin kayo, tinawag niya mga anak. Yung mga tinatrato na siyang kaaway. And ang sabi niya doon, with whom I am again in labor until Christ is formed in you. But I could wish to be present with you now and to change my tone, for I am perplexed about you. And that is good about the gospel. Pag tama yung ebanghelyo na meron ka, wala kang ibang gagawin kundi magmahal. Kahit yung mga taong hindi ka ibig-ibig na. Kahit yung mga tao na sinusukuan na ng iba, hindi ka pa rin susuko. Kasi tama yung ebanghelyo ni Apostol Pablo At gusto niyang iparating yun sa kanila, hindi lang sa pamamagitan ng salita, kahit sa pagiging pagpunta doon, pagpresensya at pag-aruga. Last, ang sabi dito, freedom to possess His promises. So ngayon ang ginawa ni Apostol Pablo, it's an imaginary na parang may kinakausap siyang kaaway ngayon. And ang sabi niya dito, tell me, you who want to be under the law, do you not listen to the law? And then he made an example. Nakasama dun sa Torah, yung sinulat ni Moses sa Genesis na story. Ang sabi niya doon, for it is written that Abraham had 2 sons, one by the bondwoman and one by the free woman. Ito po si Hagar and si Sarah. And ang sabi doon, but the son of the bondwoman, si Ishmael, was born according to the flesh, and the son by the free woman through the promise. Ito ho yung magandang dapat maintindihan ho natin. Kasi sa next passage, ang sabi niya ho dito, this is allegorically speaking. Ang ibig sabihin po ng allegorically speaking, si Paul, nagbigay ho siya ng disclaimer na yung susunod na mga sasabihin ko patungkol kay Sarah at kay Hagar, wala talagang koneksyon sa totoong konteksto sa Genesis. Gusto niya lang gamitin ito na nangyari talaga para maintindihan ng mga nagbabasa sa Galatia
kung ano yung pinagkaiba ng pinalaya nandun pa rin sa under ng bondage of slavery, ng batas, ng custom. Naintindihan ho ba natin? Wag ho tayo, paalala lang ho at warning sa lahat, wag ho tayo lagi maghahanap ng deeper meaning sa Bible. May tama pong Bible interpretation. Kasi pag naging allegorical ang dating, madalas ho, pwede tayong maligaw dyan. Ang sinasabi niya dito, yung two covenants po, sabihin parang two agreement. One is proceeding from Mount Sinai, bearing children who are to be slaves. She is Hagar. Bakit ho Mount Sinai ang ginamit niya? Kasi doon po binigay yung batas kay Moses. Now this Hagar is Mount Sinai in Arabia and corresponds to the present Jerusalem, for she is in slavery with her children. Now, ang sinasabi din ng Apostol Pablo, si Hagar, yung Mount Sinai, karanggo niya yung current na Jerusalem. The laws and the custom, the laws and the tradition, lahat yon bound for slavery. And then there was the word but. Everybody say the word but. It's a contrast. Ngayon sinabi niya, but the new Jerusalem, yung Jerusalem above in heaven, is free and she is our mother. Na ang sinasabi ni Apostol Pablo, kung gusto niyo talagang maging tunay na anak ng Diyos, dapat maging bilong kayo doon sa Jerusalem na nasa taas. Kasi libre yon at binigay ng Diyos. Anong ibig sabihin doon? Sabi doon, for it is written, rejoice, barren woman who does not bear, the Jerusalem above. Break forth and shout, you who are not in labor. For more numerous are the children of the desolate than of the one who has a husband. Galing po to sa Isaiah 54. At ang pinag-uusapan po nila dito, yung New Jerusalem, magkakaroon ho ng maraming anak, Jews and Gentiles. Sino po ito? Ito po yung nanampalataya sa Panginoong Hesukristo at ginawa niyang Panginoon tagapagligtas si Kristo. Anong equivalent nun? Sabi niya dito, now, you brethren, mga kapatid sa Panginoon, katulad ni Isaac, lahat tayo ay anak sa pangako. We are children of promise. But as to that time, he who was born according to the flesh persecuted him who was born according to the Spirit. So, it is now also. Anong sinasabi ito? Di ba nung bata sila Ishmael at si Isaac, binubuli ni Ishmael si Isaac. Now, with that meaning na law, bondage, slavery, and the child of promise, yun yung nangyayari ngayon, mga taga-Galatia. Kung babalikan nyo yung batas, pinipilit nila na sabihin lamang sila, wala nga silang bilang dahil slave sila. At feeling nila may karapatan silang ibuli kayo. Pero again, you are the children of promise. So what does the scripture say? Sundan po natin. Sabi doon, cast out the bondwoman and her son, for the son of the bondwoman shall not be an heir with the son of the free woman. So ang sinasabi ni Apostol Pablo dun sa allegorical na presentation, ipagpag ninyo yung dagdag na katuruan kasi pagka isinasalpak ninyo, idinadagdag sa gospel yung mga batas, custom, as if kulang yung gospel, wala ka tuloy kalayaan mamuhay sa buhay na pinangako. Imbis na nararanasan mo yung kapahingahan, habol ka ng habol. Imbis na nararanasan mo yung kapayapaan, pilit ka ng pilit, naggawa na gawa para may mapatunayan para sa sarili, hindi dahil nagpapasalamat ka sa Panginoon. Kaya nga sa dulo, ang sabi po ni Apostol Pablo, so then, brethren, everybody please, we are not children of a bondwoman, but of the free woman. And he's just saying that it is our birthright as Christians to think, to feel, and to act as a free man. Malaya ho tayo at meron tayong kalayaan sa Panginoon. So hindi ko alam kung ano po yung nag-i-enslave sa atin ngayon. And I'm sure marami tayong struggle sa buhay. Marami mga temptasyon na gusto na nating sumubscribe sa ibang katuruan kasi parang the more we retain here, parang hindi natin nararanasan eh. But please don't forget
na yung gospel na to, hindi to katulad ng elemental principle na worthless. Kaya ho sinabi ni Apostol Pablo kanina na worthless yung elemental principle because it cannot give you the spiritual richness sa kaligtasan na meron tayo. Kung feeling mo nag-iisa ka, hindi ka nag-iisa dahil mayroon kang banal na spirito. Sa kaligtasan na meron tayo, kung namumuhay ka sa kalayaan na meron tayo sa Panginoon, kahit na anong sakit ang dumapo sa'yo, purihin pa rin ang Panginoon. Kahit na ano ang humampas sa iyong pagsubok at problema, dahil malaya ka na sa katuruan na yun eh. Alam mo sa sarili mo na hindi dahil makasalanan ka kaya may problema ka. Hindi mo man maintindihan ang nangyayari, pero dahil alam mo na ang Diyos Ama na nasa langit ang may hawak ng buhay mo, kahit anong tumama sa iyo, mamatay man o mabuhay pa, lahat yun gain dahil lahat yun para sa Panginoon. Yun ho yung kalayaan. Kung sa tingin mo paulit-ulit yung kasalanan, hindi ka makatakas, ka maniniwala doon. Malaya ka na dyan eh. Wala nang kapangyarihan sa iyo yan. Tapos na yan. Binayaran na yan ng Diyos. Malaya na tayo. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, dapat the way how we think, the way how we feel, the way how we act, we should all do this as a free man, free woman, dahil anak tayo ng Diyos. So the question now is, what now? What now? As we end, sabi ko po kanina, yung Galatians chapter 3 hanggang Galatians chapter 5 verse 1. Ito ho ngayon yung utos sa atin. Bukod sa gagayahin natin si Paul, sa pagtaboy niya at pagdeny niya sa pagsunod sa kosto. Sabi dito sa verse 1, basahin mo na sabay-sabay, it was for freedom that Christ set us free. Therefore, keep standing firm and do not be subject again to a yoke of slavery. It was written in present imperative with the voice of middle. Ang ibig sabihin lang ho niyan, manatili tayo to be firmly committed in the conviction or belief that we have in Jesus. At ang focus ng utos yung experience. Sinasabi ni Pablo sa ating lahat, wag ho tayong bibitaw sa kalayaan na to. Wag ho nating ipagpapalit yung kalayaan na to sa kahit na anuman at kahit na sino man. Panghawakan nating maigi ito. And again, do not be subject again. It's a prohibition against continuous action. Kasi may sisipa-sipa pa rin na struggle eh. Diba? Tradisyon eh. Ano, sa bagong taon ba, bibili ba tayo ng mga bilog na prutas? Bumili ka kung gusto mo. Kung gusto mo magpongkan, sige, magpongkan ka. Pero hindi dahil para swertehin ka. Pwede ba tayo mag-polka dots? Family picture lang? Kung gusto mo, kung mahilig ka sa polka dots, di ba? Forma mo yan eh. Pero hindi mo gagawin yon para lang, alam mo yun, tara, magpaputok tayo para mawala yung evil spirit dito. He who is in you is greater than he who is in the world. Malaya ka na, ba't natatakot ka pa sa kaaway? Hindi mo kailangan ng paputok. Meron kang Kristo and you are more than conqueror. Stand firm. Stand firm. Kasi malayo pa itong tatakbuhin natin. Gusto ko yung natutunan ko po sa sa mga tiga Rojas. Gusto ko pong iwan sa inyong lahat. Sabi nila doon, padayon lang. Tuloy lang ho tayo. Dahil anak tayo ng Diyos at hindi ho tayo talunan sa laban na to. Nanalo na tayo matagal na panahon na. Dahil pinalaya na tayo ng Panginoon. Manalangin ho tayo. Lord, we are so thankful for this afternoon. Salamat, Panginoon, sa inyong mensahe. At tunay nga na dahil po sa inyo, Kristo,
Kaya po kami nandito, kaya po kami nakakatayo, kaya po kami nakakapaglingkod. And I am really praying for at least sa dalawang grupo ng tao, Panginoon. Maybe meron po ditong puzzled, hindi maintindihan ako na pinag-uusapan namin. Lord, ipaintindi niyo po sa Kanya na kayo po ang tanging daan, katotohanan, at ang buhay. Na walang sino man makakapunta sa Ama kundi daraan sa inyo, Jesucristo. Can you please touch them, Lord? Open their hearts, their minds, and allow them, Lord, to see your holiness, to recognize their sinfulness, and to see the finished work of you, Jesus. Enable them to believe in you, Lord. Allow them to experience that freedom also. And I just pray for all of us, sa amin dito, Panginoon, na anak mo na pinalaya na. O Banal na Espiritu, tulungan niyo kami. Nagagampanan namin ang aming mga responsibility bilang isang Kristiyano, hindi dahil gusto naming patunayan ang aming sarili, pero dahil nag-uumapaw ang pag-ibig mo sa amin at gusto lang namin ibalik yon, Panginoon. Tulungan mo kami na maging mabuting asawa sa aming mga asawa, Panginoon. Hindi dahil gusto namin makalapit pa at masagot lahat ng panalangin namin, pero dahil apaw ang pag-ibig mo sa amin. Ganun din bilang magulang sa anak at anak sa magulang. Pag sumikapan pa namin, Panginoon, yung mga bagay na pinagkatiwala mo sa amin, whether ito ay trabaho o negosyo, gagawin namin to hindi dahil gusto lang namin makakuha pa, pero dahil alam namin na lahat ng ginagawa namin ay para sa iyo at para sa kadakilaan mo, Panginoon. Patuloy niyo pong gamitin ang bawat isa sa amin dito. Dahil alam namin na marami pa kaming mga kamag-anak, kaibigan, katrabaho, kaklase, na naliligaw, na napapagod kakahanap ng tunay na kalayaan na hindi nila makikita yon sa mundo, sa tao, sa bagay. Gamitin mo kaming lahat, Panginoon. Sa ngayong paglabas namin ng simbahan, hindi lang maipit sa amin yung mensahe na narinig namin ngayong hapon, na maibahagi namin ang mabuting balita sa lahat ng kakilala namin. At marami pang tao ang makaranas ng tunay na kalayaan na meron kami sa iyo, Kristo Jesus. Muli pinupuri ka namin, pinapasalamatan. At lahat ng ito ay dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Pagpalain po tayong lahat.